Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Bago ko umpisahan ang aking kwento ay gusto ko sanang sabihin sa mga tagapakinig na sana'y huwag nila akong husgahan dahil aaminin kong sensitibo ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Liza. Kasama ko sa istoryang ito si Romel, ang aking kaisa-isang minahal. Nagsimula ang pag-iibigan namin noong 16 pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Nung una po ay naging magkaibigan kami ni Romel. Palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami at masasabi kong naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal sa loob ng kanya-kanya naming pamilya, kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo na ang destinasyon ni Romel at sa wala siyang cellphone kaya isang beses sa isang buwan lang kaming nagkakasama. Katulad na lamang isang araw. Ano? Hanggang kailan ka dito sa Bicol? Tanong ko kay Romel. Nagbabaka sakali na magkaroon ng himala at humaba ang araw ng pagsasama namin. Nalungkot din ako pero sanay na ako sa aming sitwasyon. Naiintindihan kita. May trabaho ka doon sa Batangas? Kailangan mong unahin yon, ang sabi ko pa sa kanya. Pero sa totoo lang, nakokonsensya ako kasi isang beses lang sa isang buwan tayo nagkikita. Hindi rin tayo nagkakausap. Kaya nga siguro sobrang pangungulila natin sa isa't isa. Nadama ko naman ang kalungkutan sa sinabing yon ni Romel. Bumili ka na kasi ng cellphone para may communication tayo kahit na magkalayo tayo. Suggestion ko sa kanya. Hindi kasi ako makabili ng cellphone kasi mas inuuna ko muna yung ibang mga gastusin. Pero sige, mag-iipon na ako ng pambili ng cellphone para hindi na tayo malungkot. Basta Liza, sisikapin kong magkaroon tayo ng komunikasyon. Paniniguro naman niya sa akin. Mamayang kaunti ay lumapit naman sa amin si Nanay Coring para kumustahin ang aking bisita. Buti naman at napadalaw ka ulit sa amin. Masayang wika ng aking ina kay Romel. Tita, may pasalubong po pala ako sa inyo galing sa Batangas. Aniya habang inaabot niya ang isang eco bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng pasalubong tulad ng kaping barako at mga minatamis na pagkain. Salamat ha. Tuwang-tuwa namang inabot ni Nanay Coring ang pasalubong. Ipinakita ko pa kay Nanay Coring ang iba pang dalang pagkain ni Romel. Oh, yan po yung iba niyang pasalubong sa atin, Inay. Meron na po tayong pananghalian at hapunan. Wow, ang dami naman ito. At siya nga pala, sumabay ka na sa aming mananghalian. Pagsaluhan natin yung pasalubong mo, pag-aaya ni Nanay Coring kay Romel. Agad namang pumayag ang boyfriend ko. Teka, may iba tayo. Total, matagal na rin kayong nagmamahalan ng anak ko. Matanong ko lang, kailan ang kasal ninyo? Ano? May plano na ba kayo? Tila nasasabik na tanong ni Nanay Coring kay Romel. Natawa naman ako sa naging reaksyon ng aking ina. Kayo naman po, Inay. Bata pa po kami para ikasal. Paalala ko sa kanya. Ay nakalimutan ko. Wika naman ni Nanay Coring na may tawa. Sinakyan naman ni Romel ang biro ni Nanay Coring. Pero parang gusto na yata ni tita na ikasal tayo. Liza, ano? Magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero tita, kapag umabot na sa hustong gulang si Liza magpapakasal na po talaga kami, paniniguro niya sa akin. Naku, sana'y kayo na talagang magkatuluyan. Hindi maitago ni Nanay Coring ang pagkagusto niya kay Romel para sa akin. Kayo Inay, botong-boto po kayo kay Romel ha? Natatawang obserbasyon ko. Oo naman, matagal ko nang alam na si Romel ang nararapat na lalaki para sa inyo. Sagot ni Nanay Coring sa akin bago bumaling sa aking boyfriend. Ikaw Romel, sana wag kang magbago ha? Opo tita, makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago at mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po tita. Yon ang binitawan niyang salita na alam kong hindi mapapako. Papa Dudut, hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahala namin.
dahil sa tiwala namin sa isa't isa. Kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon kahit nga na minsanan lang kaming magkasama. Samantala lumipas pa ang 4 na buwan ay umalis po ako ng Bicol papunta sa Marikina dahil nagkaroon ako ng oportunidad na makapasok sa isang trabahong may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yun na ang sagot para unti-unti kong maabot ang mga pangarap ko at pangarap namin ni Romel. Papadudot kasabay noon ay tinanggal na rin ni Romel sa wakas ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng surprise. Hello, sagot ko sa tumatawag noon sa aking cellphone. Hello, pwede ba si Liza? Sabi ng boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ngunit agad ko siyang nabosesan kahit nalakihan pa niya ang kanyang boses. Teka, Romel, ikaw ba yan? Bigla na lamang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Ano ba yan? Nabuking mo kaagad. Alam mo kahit na mag-iba ka pa ng boses malalaman at malalaman ko rin yan. Teka, kanino ka nakitawag? Usisa ko sa kanya. May sarili na akong cellphone, masaya niyang balita sa akin. Wow talaga. Buti naman kung ganon. Sobra din akong natutuwa para sa aking boyfriend, Papa Dudut. Bumili na ako ng cellphone. Kanina lang. Ayan ha, matatawagan at matetext na kita. Hindi na tayo mangangamba pa sa isa't isa. Paniniguro niya sa akin. Teka, nasan ka na? Maya-maya itanong ni Romel sa akin. Nandito ako sa Marikina. Namasukan ako bilang kasambahay. Inform ko sa kanya. Talaga kumusta ka naman dyan sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Tanong ni Romel at tila nag-aalala pa siya sa aking kalagayan. So far good naman. Ayos naman ako dito. Medyo suplado lang yung amo kong lalaki pero ayos lang. 2 araw pa lang akong naglilingkod sa kanila. Sagot ko sa kanya. Bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo doon sa Bicol, hindi ba? Usisa niya sa akin. Mas malaki kasi ang pasahod dito kaya hindi na ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman sa aking boyfriend. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tanong ni Romel. Ang totoo niyan ayaw ng mga magulang ko na pumunta ako dito. Kaso hindi rin nila ako napigilan. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Mag-ingat ka dyan ha. Nag-aalala pa rin niyang sabi sa akin. Siyempre naman para sa iyo mag-iingat ako. Pangako ko naman sa aking boyfriend. Pupuntahan kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo. Tamang-tama maraming mall dyan at mga amusement parks. Kaya malilibang tayo. Suwestyon niya sa akin. Kailan mo ako pupuntahan? Tanong ko. Baka sa next week. Basta maklear lang yung trabaho ko sisibat kaagad ako papunta dyan. Mas malapit ang Batangas to Manila kesa Batangas to Bicol no? Ang sabi ni Romel habang nakakaramdam ako ng kasabikan sa kanyang boses. Hintayin mo ko ha? Oo naman. Hihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya. Papa Dudut, hindi naging madali para sa amin ni Romel na magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Dahil ng mga panahong yon ay mahigpit sa akin ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone at lalo pa siyang naghigpit sa akin nang umalis ang amo kong babae papunta sa ibang bansa. Papa Dudut, naging matindi rin ang hirap na inabot ko sa kamay ng aking amo. Kaya isang araw ay nagpasya na akong magpasaklolo kay Romel. Anong nangyari sa iyo dyan? Nag-aalalang tanong ni Romel sa kabilang linya. Yung amo kong lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako kapag nagkakamali ako. Romel, ayaw ko na rito. Naiiyak na pagbabahagi ko sa kanya. Umalis ka na dyan, Liza. Wika sa akin ni Romel. Ilang beses ko nang tinangkang umalis pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong paalisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Huwag kang mag-alala. Maglilive ako sa trabaho at pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang makaalis dyan. Yun ang pinangako niya sa akin.
Ano pa bang ginagawa ng amo mo sa'yo? Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Dinitalye ko naman sa kanya ang bawat pagmamalupit na ginagawa sa akin ni Sir Greg. Hinahampas niya ako ng anong bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot. Minsan nga hindi pinapakain. Gusto mo magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag Romel, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Liza, wag ka nang umiyak. Okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi kanya pababayaan, yon ang pampalakas ng kalooban niya sa akin. Samantala, nung araw ding yon ay nalaman ng amo ko na tinatawagan ako ng aking boyfriend. Kaya muli na naman siyang nagmalupit sa akin. Hinampas at ginulpi niya ako. Inambaan pa niya ako ng baril at tinakot na isang bala lang daw ang boyfriend ko. Siyempre sobra akong natakot. Hindi lang para kay Romel kundi para na rin sa kaligtasan ko. Sa kabilang banda, hindi natuloy ang balak ni Romel na pumunta sa bahay ng amo ko dahil na rin sa pakiusap ko na wag na siyang pumunta. Labis na tumutol si Romel sa kagustuhan kong manatili na lamang sa bahay ng amo ko. Pero sa huli sumuko din siya dahil nagsinungaling ako sa kanya na ayos na ako at hindi na ako sinasaktan ng amo ko dahil umuwi na ang amo kong babae. Ngunit ang totoo, hindi pa rin umuwi noon ang amo kong babae kaya walang nagtatanggol sa akin laban sa mapang-abusong si Sir Greg. At yun nga, Papa Dudut, naging possessive ang amo ko sa akin. At dahil sa pagmamatyag ng mga mata ng amo ko ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Romel hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ako makakataka sa impyernong pinasok ko. Ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa pa palang pagdurusa. Hindi ko naman mahingi ang tulong ni Romel at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak dahil sa pagtatanggol niya sa akin. Papa Dudut, punong-puno ng pagbabanta sa akin ang amo kong si Sir Greg na kapag nakipagkita o nakipag-usap ako sa phone kay Romel, ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon. Kaya nagpa siya na akong tumakas. Kaso, Papa Dudut, madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas. Doon ay mas tumindi ang mga pananakot niya sa akin at isa naroon ang pagsasabi niya sa akin ng maiitim niyang balak laban kay Romel kapag umalis ako. Kaya nagdesisyon na lamang akong huwag nang tumakas para hindi na madamay ang boyfriend ko. Samantala, para tuluyan na akong hindi makapagsumbong ay kinuha niya ang cellphone at sinira yon sa harapan ko. Siyempre napasigaw ako ng lumo dahil tuluyan nang mawawala ang komunikasyon namin ng boyfriend ko. Pero tumutol man ako ay wala na rin akong magagawa dahil malakas ang amo ko at marami siyang mga koneksyon na pwedeng sumira sa buhay namin ni Romel. Pero isang gabi habang naglilinis ako ng kwarto ay may nakita akong cellphone sa ilalim ng kama ko. Mukhang matagal na itong hindi na-charge at naalikabuka na. Agad ko yung kinuha kasi alam ko ang cellphone ng amo ko at hindi yon ang napulot ko. Kaya dali-dali akong bumalik sa maid's quarter at chinarge ang cellphone. Nang ma-fully charge ko yon ay nabuksan ko ang cellphone. Sa amo ko palang babae yon at medyo sira ng LED screen. Pero laking gulat ko na gumagana pa ang SIM nito. Naalala ko naman na meron pala akong binili noon na PHP 100 prepaid card. Kaya yun ang ginamit ko para malagyan ng load ang cellphone. Pagkatapos noon dahil kabisado ko naman ang cellphone ni Romel ay tinawagan ko siya. Liza, tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ba niya ang buhay mo? Liza, bakit bigla ka na lang umatras sa mga plano natin? Huwag kang matakot sa kanya. Nandito naman ako. Ipagtatanggol kita. Nag-aalalang wika ni Romel sa akin. Hindi Romel, ayos na kami. At saka hindi niya ako tinatakot. Pagsisinungaling ko. Sinubukan kong maging kaswal ang boses para hindi mahalata ng boyfriend ko na nagsisinungaling ako. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob kong nagsisinungaling ka.
Diretso niyang sabi sa akin, "Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Wala kang dapat na ipag-alala kasi okay lang ako," kunwari ay assurance ko sa kanya. "Sobra kitang na-miss, Liza. Ang tagal na nating hindi nagkikita." Malungkot niyang wika sa akin. "Kumusta ka naman sa Batangas?" Tanong ko na lamang sa kanya. Agad namang sumagot ang boyfriend ko. "Okay naman ako sa trabaho ko. Kaso hindi ako mapakali kasi sobra akong nag-aalala sa iyo." "Oo nga pala, may mga tinext ako sa iyo." "Huwag ka na mag-text doon sa cellphone ko ha," bigla kong sabi sa kanya. "Bakit?" Nagtatakang tanong niya sa akin. "Sira na ang cellphone ko dati. Bale ito na ang gagamitin kong numero," inform ko sa kanya. "Liza, sigurado ka bang ayaw mo nang umalis dyan sa amo mo?" Muli niyang tanong sa akin. Alam kong sobra na siyang nag-aalala sa akin pero hindi siya makapagsumbong sa mga pulis dahil na rin sa pakiusap ko. Natatakot kasi ako na balikan siya ni Sir Greg. "Oo," tipid ko namang sagot sa boyfriend ko. "Kung ganon hindi na kita mapipilit. Pero palagi kang mag-iingat ha. At saka huwag kang matakot na sabihin sa akin ang totoo. Kung minamaltrato ka ng amo mo, sabihin mo kaagad sa akin. Liza, ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita sa mga taong umaapi sa iyo. Ayoko nang nakikita kang umiiyak, nalulungkot at nagdurusa. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin kung pinagmamalupitan ka ulit ng amo mo para makastigo natin." Pakiusap niya sa akin. "Sige Romel, sa susunod." Sabi ko na lamang sa kanya kahit na wala sa isipan ko ang magsumbong. "Papadudot." Yun na ang huli naming pagkikita ni Romel sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Sir Greg at madalas ay nakakatikim na ako ng harassment. At pagkalipas ng 1 buwan pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Romel ay isang malagim na insidente ang nangyari. Natutulog ako noon at hindi ko alam na may palihim na binuksan ni Sir Greg ang aking kwarto. Huli na nang magising ako. Nakapatong na sa akin ang amo ko at sinubukan na niya akong halayin. Papadudot. Sinubukan kong pumalag pero sadyang malakas ang amo ko. Sinasaktan niya ako at hinahalikan. Pilit niyang ipinasok ang pagkalalaki niya sa aking pagkababae. Napasigaw ako sa sobrang sakit noon. Papadudot, walang awa akong ginahasa ni Sir Greg. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nadumihan na ang pagkababae ko. At dahil sa trauma ay madalas na umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Romel dahil natatakot ako na bueltahan siya ni Sir Greg. Desidido na kasi ang amo ko na patayin si Romel. Oras na makialam ito sa akin. At dahil sa mahal ko si Romel at gusto ko siyang mailigtas sa kamay ng demonyong si Sir Greg ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa boyfriend ko. "May sasabihin ako sa iyo." Panimula ko kay Romel nang muli kaming mag-usap sa cellphone. "Ano ba yun?" Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nagpatuloy naman ako. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa iyo pero Romel, sorry." Naiiyak na wika sa kanya. "Sorry? Bakit ka humihingi ng sorry sa akin?" Halata sa boses niyang sobra siyang nag-aalala para sa akin. "Patawarin mo pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo." Kunwari sabi ko sa kanya. Pero papadudot, hindi yon talaga ang intensyon ko. Gusto ko siyang hiwalayan para iligtas siya sa mga pagbabanta at panganib ni Sir Greg. Pero bakit, Liza? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Naging bigla-bigla na lang ang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Histed na tanong niya sa akin. Hindi matanggap ni Romel na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. "Hindi na kita mahal." Muli ay nagsinungaling ako sa kanya para protektahan siya sa panganib. Hindi ako naniniwala. "Liza, wag mo akong lokohin. Please." Pakiusap niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kita mahal. Labag man sa kalooban ko pero kailangan kong sabihin ang kasinungalingang yon kay Romel. Tila nasasakyan naman ang boyfriend ko ang biglaan kong pakikipaghiwalay sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ha? Meron bang nananakot sa'yo? Ano?
Tinatakot ka ba ng amo mo? Walang kinalaman ng amo ko sa mga desisyon ko, Dinay ko. Hindi ako naniniwala. Liza, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya kaya kaganyan. Ano? Sabihin mo naman sa akin ang totoo. Demand ni Romel sa akin. Hindi naman ako kumibo noon, sa halip ay napahagulhol na lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ba sinabi ko sa iyo na magsasabi ka lang ng totoo sa akin? Liza, huwag kang matakot na magsumbong sa akin kasi kaya naman kita ipagtanggol eh. Ipagtatanggol kita sa mga taong nangaapi sa iyo. Ano, Liza? Hysterical na wika ni Romel. Ngunit mas tinindihan ko pa ang pagsisinungaling sa kanya. Meron ako naging boyfriend dito sa Marikina bukod sa iyo. Niloko kita. Naging two-timer ako. Nakokonsensya na ako, Romel. Kaya heto, nagdesisyon na akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang, ayaw maniwala talaga ni Romel. Ramdam kong alam niya ang kalagayan ko. Totoong totoo ang mga sinabi ko sa iyo. Siya ang mahal ko at tinanggap ko na ang alok niyang kasal sa akin. Dagdag na pagsisinungaling ko. Sorry, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Ano bang pagkukulang ko sa iyo? Ha? Ano? Garalgal na tanong niya sa akin. Samantala'y humagulhol lamang ako noon. Wala kang maisagot sa akin kasi nagsisinungaling ka. Imbento mo lang ang lahat ng yan. Obserbasyon niya. Tama na, Romel. Ayaw ko na. Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Irespeto mo na lang kung ano ang desisyon ko. Giit ko na lamang sa kanya. Hindi ko matanggap na makikipaghiwalay ka sa akin nang walang dahilan. Liza, alam ko na may ibang dahilan. Kaya mo to ginagawa. Alam kong marami kang sikreto sa akin. Ang sabi ni Romel habang sinusubukang magpakatatag. Kung yan ang gusto mo, susundin ko. Pero sana'y hindi ka magsisisi sa gagawin mo pagtatapos niya ng usapan namin. Uulitin ko, Papa Dudut. Hindi totoo ang lahat ng mga sinabi kong yon kay Romel dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Romel sa impyernong nararanasan ko. Pero may pagkakataong gusto ko ulit lapitan si Romel at humingi ng sorry. Kaso Papa Dudut, may takot pa rin sa puso ko hanggang ngayon dahil hindi pa rin ako nakakaalis sa impyernong binigay sa akin ni Sir Greg. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-upload sa Papa Dudut Stories ang kwentong ito. Ang tanging nagpapasaya sa akin kapag nagkakaroon ako ng pagkakataong makinig. Muli, God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Liza.